Out of 50 states, bakit po Maryland? Sana hindi po kayo ma-disappoint. Parang ako naisip ko, wait lang, hindi naman kami pipili ng state na hindi kami madidisap. Yo, what's up guys? Ito ko sa inyo yung naging journey namin dito sa papunta dito sa Maryland. Siyempre, yung una sa license. Yung pag-endorse namin ng license. So, ginawa ko yun siguro 3 months bago mag-June, bago matapos yung contract namin. So, first time ko yun na mano-mano talaga kinontak ko yung Maryland Board of Nursing. Di naman ako tumawag, nag-email lang ako. Well, yung Maryland Board of Nursing, nila, ang bilis sila sumagot. Within the day, sasagutin na nila agad yung mga tanong mo. So, binigyan ako ng instruction. And, sabi nila, maggawa daw ako ng account. Follow lang yung mga instructions doon. So, upon sa application nga dun sa online, no? Gumawa ako ng account. Tapos hanggang sa dulo, may hinihingi ng parang number para dun sa background checking. In-advise ako ng Maryland Board of Nursing na kumpletuhin muna yung parang sa CGFNS bago yung sa background check. Pero ang ginawa ko na muna yun. Inuna ko nga yung background checking eh. So humingi ako ng nag-request ako ng fingerprint card nila. Tapos dapat sa police station ka magpapa-fingerprint. Dapat yung mga police station ng mga accredited sila na mag-send ng yung ganon, yung mga fingerprint background checking para for purpose of parang licensing. Doon sa Alabama, alam ko may oras lang yun at saka may araw. Yung una namin punta nun sa police station nun, hindi kami na-accommodate agad kasi yung oras na, yung window hour na ginagawa nila doon, lumampas na kami. So, natapos namin yon. And then, sa CGFNS, in-accomplish ko yung kailangan yon sa pag-endorse ng license. Or, tinatawag na license by endorsement. Grabe ang mahal, CES. Ano rin naman ng compact state eh. Nagwo-worry ako nun kasi may nakalagay dun sa Board of Nursing na kailangan yung may English proficiency ka. So, nagtanong na naman ako sa Board of Nursing sa Education Division. Sabi nila, once suppose IELTS or English proficiency exam, you don't have to take the exam anymore. Tinanong ako kaso expired na yung akin eh. Sabi nila hindi na daw ako kailangan mag-take ng So, medyo confusing yung part na yun. Dapat i-rephrase na lang nila yung instruction nila. So, ina-anticipate ko yun. Send ako ng CES report. Nag-expire pala yung yung license verification ko sa Philippines. Kailangan kailangan talaga nire-renew yun guys kapag may bala kayong mag-transfer ng mga mag-endorse ng license sa ibang state. Maganda yun, hindi expired yun. Kasing akin, buti na lang yung si mama sa Pilipinas, napakiusapan pa. Pati yung license ko sa Philippines expired dapat daw i-renew daw muna yon kung expired yung license yung sa Philippines. Exempted naman daw tayo yung mga nagwo-work dito sa ibang bansa. Hindi kailangan ng mga credit, mga ganun, mga continuing credentialing points, mga ganun. So, marirenew siya online. And after ma-renew yung license nyo, pwede mag-request for license verification ng PRC. Tapos isa-send na naman nila sa CGFNS. So, it took a while. Siguro parang mga weeks din So, nainip talaga ako noon kasi gusto ko na malaman kung talaga bang mag-English proficiency, So, ina-update ko lang yung CGFNS ko. Pa rin yung parang in progress pa rin sa requirement. Hanggang sa parang one time si Nika nag-check kasi sa kanya, halos sabay lang namin kami nag-process, Sa kanya, chinek na niya, nag-check lang siya randomly, chinek lang niya sa Board of Nursing ng Maryland. Pending na yung namin, yung status, tsaka license number namin. So after parang ilang weeks, bigla na lang niyang chinek na meron na active na yung license niya. Oh, ang galing, hindi ka na mag-i-English exam Tapos ako chinek ko na lang din. Chinek ko na rin yung akin. Ayun, active na rin. So sabi ko, okay yan Kasi ang alam ko kailangan daw ng IELTS dito sa pag first time mo dito.
sa Maryland. Hindi ako sure kasi si Nika dependent ko siya. So dapat siya ang ano, 'di ba? Ang hihingian ng English proficiency. Hindi, nag-active na yung license. Ako yung nag-IELTS kasi yung sa ano ko dati noon, 'di ba? Yung sa visa screen, 'di ba? Thank God okay na. So kailangan yung Maryland i-rephrase nila yung mga requirement, very confusing. Ngayon, dito naman kami sa mga mahalaga din, no? Mag-obtain ka ng license, driver's license, and sa registration. Sa license, driver's license, medyo medyo parang pabalik-balik ba ako? Ewan ko sa Alabama napakasimple Kung ano man madaling ayusin within the day, gagawin na nila. Dito, kung may ma-miss ka na requirement, kailangan per appointment na naman. So medyo doon ako nabuisit, no? Pero siguro ganun talaga. Sa ibang state ka na, hindi mo naman pwedeng i-challenge sila na ano, 'di ba? Oh, ba sa gantong state, ganito may bilis nila, no? Sabihin nila, "Di bumalik ka doon, ka nandito." Yung sa driver's license, ang experience ko sa driver's license, sabi sa online, dalhin mo yung ano mo, yung out of state na driver's license mo, yung proof of identity mo, which is passport, green card, o ano man yung ID na pwedeng dalhin na ikaw yun. Plus dalawang proof of address. Ngayon, yung sa proof of address, may mga nilista sila doon na mga valid na pwede mong dalhin. Sa proof of address, nakalagay doon yung sa insurance, sa policy ng ng car insurance. So binago ko na yung yung address namin. So updated na yun, i-print ko na para may ipakita na ako. Tapos sabi pa doon, syempre dalawa, 'di ba? Yung isa, hindi ko alam kung paano pa ako mag-obtain ng isa pa. Kasi parang wala akong iba. Yung pwede sa lease ng rent. Hindi naman kami pa nagre-rent dito. Andun muna kami sa sa kamag-anak namin. I mean, yung lease contract, kung nagre-rent kayo, pwedeng gamitin yun. Wala naman kami hanggang ganun. Naki-anti pa kami. Pwede ko siguro siya ang gagawa ng letter, pero hindi ko kasi pinagawa yun Tapos may nakita ako doon, pwede mong ilista yung professional license o professional parang professional license. Ibig sabihin parang isip ko pwede siguro yung natin, license number natin di sa sa Maryland kasi RN naman ako. So professional license siya. So nang pagdating ko sa appointment, okay na, 'di ba? Ni-receive na ako. Tapos may parang forms na kailangan ko fill upan para dun sa information para dun sa sa registration ng sasakyan dito sa state ng Maryland. Isi-state mo dun kung ano yung purpose mo. Sabi ko, I'm here because I transferred from different state, transferred from Alabama. I'm here for driver's license change and change tag for the state of Maryland. Fifilapan ko na sana, sabi niya kailangan pa daw niya ng isang proof of address. Ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, when I was doing the pre-registration, it says that I can bring a professional license. Sabi niya, asan na? So pinakita ko sa phone, sabi niya, hindi pwede kasi kailangan namin i-print Yung ganun ba? Tsaka dapat ka may address doon. Sabi ko, bakit nila indicate yun kung hindi nyo naman tatanggapin, no? Parang medyo nainis lang ako konti. So sabi ko, we cannot proceed with my application today. Sabi niya, yes. So you have to parang reschedule for appointment. Medyo nabuisit din ako. Pero tinulungan niya ako, sabi niya, you can apply for a library card. We would take that. So if you can go to a public library, makakakuha ka na daw. So sabi ko, sige. So punta ako sa public library. Hindi na pala agad makakakuha. Kasi i-mail nila yon para i-proof of address mo kasi yon. 5 to 10 days So nakuha ko na parang 4 days bago dumating. So ang gagawin yung library card plus yung sobre na sa susulat yung address mo, yun ang i-document So set ako ng appointment ulit. Ganun na naman. So after ko ma-receive yung library card ko, 'di ba? Parang 4 days after. Okay naman na. Smooth naman na. Ganun ulit mga hiningi, mga proof of identity,
proof of address, tinanggap na yung yung sa insurance, tinanggap na yung sa yung library card, picture na, ganun ulit, picture, vision test, wala nang exam. Magbabayad na, pina-expedite ko yung akin, parang $70+. So, hindi ko lang kung gaano katagal yun, gaano kabilis yun. So, ito na, yung sa car registration na, no? Kasi, nalilito sila dun sa lien holder ko. Kasi, diba, Mazda nga ako. So, yung akin, Mazda Financial, ako nagbabayad. So, pwede rin ako humingi siguro kung anong kailangan kong hingin sa kanila. Pero dun sa papeles, ang lien holder ko is Toyota Motor Credit Corporation. Siguro kasi ang parang product rin yata ng Toyota ang Mazda kasi partnership sila eh. So, nalito yung nagpa-process ng applications ko sa dalawang address nito, sinong gagamitin ko dito. Sabi ko, yung gamitin na lang natin yung talaga nakasulat dyan na lien holder, yung Toyota. Pero sa Mazda Financial kasi ako nagbabayad, parang connected sila. Okay na, binigyan na ako ng tapos babayad na ako ng fees. Sabi ko, okay, sige, babayad na ako ng fee. Sabi niya, okay na ba tong ng plate number na to? Sige, okay na yan. Sabi ko, dalawa na yung plate dito guys, harap likod. Babayad na ako, nakita ko yung price. Okay, nandun na. So, parang 112. Tapos tinignan ko ulit, bakit parang kakaiba yung bakit medyo mahaba? Guys, 1,100 pala. So, nakita ko sa taxes dito, may in-include sila na new resident. Mga fees, mga taxes, mga ganun. Ewan ko ba, sino ba dito yung mga nag-transfer sa ibang state tapos ginawa rin to? Magkano bang car registration nyo nun? Ang mahal eh, grabe no? Binase ba na yun sa price ng kotse? Halos hindi ko maano, parang sinabi ko na lang sarili ko, welcome to Maryland. Tapos si Nika, experience niya dito, medyo smooth naman na, pero yung pagkakapasok namin kanina, no, hinihingan siya ng, diba, ganun ulit, dalawang proof of address. So, isa yung library card, smooth naman, mukhang wala naman, pero medyo sila dun sa sa insurance eh. Kasi ako nga yung policy holder. So sa akin naka-address yung letter na yon at pangalan ko. Pag binuksan mo yung sa policy na yon, andun naman yung declarations page. Andun naman si Nika, yung pangalan niya as added insured driver. So parang sabi yata ng ng nagpa-process kay Nika, anybody can do that, na sinusulat lang dito kung sino hindi namin alam kung talagang dito nakatira. Pero umokay naman siya, umokay naman yung parang sabi ni Nika, do you want me to get another proof of address? I can request my husband to go home and get another one. Kasi meron kami parang sa utility bill, minail na kami kasi nag-change of address na kami dun sa isang utility namin sa sa Alabama. Pwede yun gamitin. So sabi ng kausap ni Nika, hindi, okay na. Kaya diba parang ako naman naisip ko, wala nga, tapos sinabi pa niya na I understand na parang na ikaw nga yung policy holder, yung husband mo yung policy holder, ikaw yung added driver. Parang gusto ko na nga siyang sugurin na sasabihin ko na gusto mo kumuha pa siya ng sarili niyang insurance para lang magkaroon ng proof of address. Gunggong ba kayo? Parang yun ang ko kanina, parang nagiinit yung dugo ko, tapos sasabihin niya na okay na, I understand. Ano nga understand, di ba? Parang kung you understand, dapat tapos na. Wala ka nang ibang sasabihin kung tatanggapin mo na rin naman na gobyerno no? So, yun, tinatapos ko na, inaantay ko lang, pinaprocess na yung niya sa plate number. And mamaya, plus, in-instruct ako ng yung nag-process sa akin noon na sabi niya, sige, bibigyan ka ng plaka ngayon, but kailangan mong tapusin yung Maryland Vehicle Safety Inspection, another gastos na naman, which is under $100. So sa lahat talaga ng pupunta dito sa Maryland, kung galing sa iba kayo na may dala kang sasakyan, ayun talaga, pagdadaanan natin yun. Sabi ng kausap ko doon, balik ko lang daw sa kanya yung document na yun na natapos ko na yung Vehicle Safety Inspection. Tapos bibigyan niya ako ng sticker for 2025.
So, naka-appointment ako ng 1:45. It's already 12:47. Hindi pa ako makain. Ang tagal na itong video nyo to. Sana hindi ka inantok. Kamusta na, Sir Marv? Kamusta na dito sa Maryland? Busy dito. Busy during rush hour. Traffic na talaga. Pero pag tanghali, hapon na hindi pa rush hour, tapos gabi, easy lang, easy. Napakaganda dito sa Gaithersburg, no? Malapit na to sa DC, malapit na to sa mga basta research nyo na lang. And merong nagtatanong, no? May nagtatanong. Gusto ko lang sagutin agad kasi nakita rin ni Nika, no? May nagtatanong dito, out of 50 states, bakit po Maryland? Sana hindi po kayo ma-disappoint. Parang ako naisip ko, wait lang, hindi naman kami pipili ng state na hindi kami madidisap. Dati pa ako nakapunta dito 2016. Hindi pa ako immigrant noon. Nakakapasya pa lang noon, tourist visa. Gusto ko na talaga dito. Kaya kami drawn pumunta dito sa sa Maryland dahil number 1. Oh, asan yung tag mo? Dito. Wow. Wait lang. Andito na si Nika, guys. Kaya namin gusto dito sa Maryland. Dahil number 1, andito sila lahat eh. Halos lahat na. Auntie ko, pinsan ko, mga kamag-anak ni Nika, it's just 3 hours drive sa Jersey City. Win-win talaga. Pangalawa, ano pa ba nagustuhan natin Maryland? Diverse. In culture dito, hindi mo feel na iiba ka. Hindi mo rin kailangan mag-adjust sa accent. Dahil accepted nila kung paano ka magsalita, paano ang ways mo based on your culture. Dito nga lang sa DMV. Puro ibang lahi. Oo, iba-iba lahi, di ba? Pangatlo, andito na yung lahat, no? Naisip namin kasi kapag may bisita kami dito, saan ipapasyal? So, andito lahat, no? Hindi ka ma-homesick, ang daming Asian store, Filipino store, lahat nandito na rin. Ang dami ring pasyalan. At saka mix talaga siya ng trip, no? Little bit of everything nandito sa tingin namin sa Maryland. May lugar na mga parang mukhang manager na parang nasa Northport kami, Alabama. Konti lang nasa city. Gusto mo ng mga iba-ibang cuisine nandito. Gusto mo pumunta ng DC, nandyan lang. Ang ganda pa ng mga public transportation, mga bus and train, napakalinis. Ayun, isa pa pala. Yeah. Isa yun na pwede ka mag-commute, may bus Oo. and train. Tapos walking friendly community. Yes, siya. walking friendly. Lahat dito. May mga walkway. Bahala ka kung mapagod ka o hindi. Basta gusto mo maglakad. Saka parang dito parang common yung naglalakad. Oo. Hindi yung parang isipin mo na homeless siya. Yeah, oo. Kasi sa Alabama, pag nakakita ka ng naglalakad na parang, uy. Hindi, I mean, di ba? Hindi mo maiwasan ng isipin na kasi hindi talaga walking community ang Alabama. Ano pa ba? 4 seasons kasi yun din naman ang gusto rin namin 4 seasons. Maraming mga Pilipino rin na, ay, ayoko dyan, mag-i-snow na dyan. Ay, ba't kayo nandyan? Mag-i-snow na dyan eh. Ako, lamig-lamig nun. Delikado, parang preference namin yun eh. Ayaw rin naman namin ng mainit eh. So, yun, hindi kami madi-disappoint dito. Hindi talaga yun nangyari at mangyayari dahil nakita na namin to noon pa. Tsaka, dinala ko na si Nika noon dito na sabi ko sa kanya, at tingnan natin yung Maryland, baka magustuhan mo, no? So, nung nakita niya, sabi ko, gusto ko na dito. Gusto ko pagtapos natin dito na tayo. Ang ganda kasi dito dahil alapit sa airport, ang linis ng mga public transportation, ang simple pang sundin yung mga instruction kung magpa-public transportation ka, public transport ka. Unlike sa New York, 'di ba, parang take, di ba? A, B, C, D, mga tapos Nakakaligaw. nakakaligaw dito mga lang, mga kulay lang. Medyo madumi yung Oo, public dito. transport. Pero malinis pinag-isipan natin between Maryland and New Jersey. Oo. Naisip namin sa New Jersey. Okay naman doon, pero nung nakita ni Nika dito sa Maryland, lalo na dito sa Montgomery County, guys, pa-research po yung Montgomery County. So nung nandito kami sa Montgomery County, sabi niya, parang andito lahat, meron ditong
mga parang peaceful. Konti lang may mga commercial. Konti lang pupunta sa DC ka na. Gusto mo pumunta ng New Jersey, magdadrive ka ng 3 hours lang. Napaka easy drive na noon sa amin, 3 hours. Wala yun sa amin. Or mag-Greyhound ka. Win-win sa amin to. So yun lang naman, no? So, nakuha niya na yung vehicle tag niya. Ano binayaran mo? Ako, din-disclose ka na eh. 1K plus. 1-1? 1164. Oo, maganda din na akin. Kasi sabi ko sa kanila, oy, sige, babayaran ka na, $116 lang naman. Nung magbabayad na ako, sabi ko, wait lang, bakit parang humaba? Sabi ko, 1,000 pala, sabi ko. Hey. Pero on first, lang naman yun, registration for new residents. Ganun siya kamahal. Grabe, no? Kaya sabi ko sa kanila, sige, welcome to Maryland. Makikita mo naman yung unlad ng na to, ng state na to, or county na to, na makikita mo naman yung ganda dito. Safe dito. And nagbasa ako sa gun control dito, mahigpit. Ang dami mga licenses na kailangan mong ipasa. Hindi ka pwede mag-own dito ng baril na na bigla ka nang bibili. Kailangan may mga pa muna, yung mga papeles muna. Ganun ka-arte. Kwento ko yung experience mo eh, sabi ko. Grabe talaga. Proof of address pa lang. Bakit parang nasa Pilipinas ulit ako? Ang susungit. Meron kasing yung car registration ko sa Alabama. Yung first name na nilagay is yung Maria lang. Wala yung second na first name ko. Tapos, pati yun pinuna. Oh my God. Grabe. Pero, kwento ko rin sa kanila yung sabi ko, ako yung policy holder eh. Andiyan yung pangalan mo, tapos sasabihin na, kahit sino pwedeng gawin yan, ilalagay lang kung sinong pangalan, malay ba namin kung dyan nakatira yan. oo, yun yung sinabi sa akin. Kahit nandun yung name ko sa insurance, sabi, anybody could do that. I can make my, have my own policy and put someone else's name on it. Ganun. Well, may point naman siya. So, kaysa naman makipagtalo ka pa, may point nga rin naman siya. Comply na lang. Yeah. Ano pala yung binigay na sticker sa'yo? 9? 7. 7? Oo. Saan kayo binibase yun? Alam mo, tinanong ko. Saan niyo binibase yung Yeah, sabi ko, normally when you renew your car registration, is it by your birth month or by the first name of first letter of your last name? So, sabi niya, it's every 2 years or every year. It's up to you. So it doesn't matter if it's baka yung alam mo, sa tinanong ko siya nung tingin nga yung registration mo ba, expiry mo anong month? Tinanong ko siya nung nakita ko yung number 7. Sabi ko, bakit number 7? Di ba dapat number 9? Kasi September yung birth months ko. Ayun guys, yun lang naman no. So uwi na kami, kakabit namin to. 1:45 may appointment ako doon para ibigay ko yung yung vehicle safety inspection. So yun guys, thank you so much and sana sundan niyo pa yung adventures namin dito sa Maryland. And next video natin, yung 99th birthday ng lola ko. So yun, thank you guys and see you guys on our next video.